Napapanahon ng buwagin ang wage rate sa mga probinsya at isulong ang isang national wage mechanism. Ito ang nakikitang paraan ng senatorial candidate na si Attorney Luke Espiritu para maranasan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng isang livable wage. Yan at ang iba pang plataporma ni Espiritu. Panoorin sa Bakit Ikaw DZRH Election Report ni Vina Esoro. Dapat buwagin na ang wage board at isulong ang pagkakaroon ng National Wage Fixing Mechanism. Iyan ang nakikitang solusyon ni Attorney Luke Espiritu para matulungan ang bawat manggagawang Pilipino na kapos ang kita. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na parte ng problema ang wage board at dapat umanong magkaroon ng nakabubuhay na sahod ang bawat Pilipino. Kailangan buwagin na yung mga wage board na yan. Bakit? Yan ang part of the problem yan eh. Kaya nga naging below the poverty threshold eh. Dahil yan sa mga regional wage board. Dapat magkaroon tayo ng national wage fixing mechanism. Buwagin ang mga provincial rates. Kailangan natin magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Samantala, gusto rin ni Espiritu na wasakin na ang political dynasty sa bansa. Gusto ko wasakin ang mga political dynasties eh. Wow. Sumusobra na eh. Ayun, umaabot na sa punto na absurdo na eh. Nagiging clown joke. At ang ating mga wala nang political discourse. Naniniwala rin siyang walang mabuting dynastiya. Hindi maring umabot yan sa level ng political dynasty kung hindi yan corrupt, hindi yan mamamatay tao, hindi nananakot ng mga botante. Para maging dynastiya ka, kailangan mong igapos ang mga botante sa pera at repression. Control, total control ng entire electoral process, control ng ekonomiya at control ng politika. Kaya walang mabuting dinastiya. Layo niya ring isulong ang political reform at ang pagkakaroon ng social justice agenda. Political reform, at yan basically ang pagwasak sa political dynasty and of course all the other incidental measures para masagawa yon. Kailangan natin ng social justice agenda. Ibig sabihin, iresolbahin na natin ang age-old historical struggles na hindi nare-resolba hanggang ngayon ng mga manggagawa, halimbawa na ngayon ay naghihirap under starvation wages. Isa rin sa kanyang tututukan ang pagtanggal ng job order na nagiging sanhi ng korupsyon. Aniya, gusto niyang gawing maging regular ang bawat empleyado na nasa ilalim ng job order. Kailangan natin magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Kailangan na rin natin resolbahin ang age-old question ng kontraktualisasyon na kailangan na nating alisin o tanggalan ng mga lisensya yung mga manpower agency at direct hire ng mga manggagawa maging regular. At nagiging source ng korupsyon nagiging source ng korupsyon. Tatanggalin sa job order pero nagsusweldo pa rin. Ibang klase. Kailangan rin umanong palakasin ang local production at suportahan ang mga magsasaka para maiwasan ang pag-i-import ng mga pagkain at mapababa ang presyo nito. Kaya tayo mataas ang presyo ng pagkain kasi import tayo ng import dahil yan ay problema ng produksyon, local production ng ating mga pagkain dahil pinabayaan ng gobyerno natin ang mga magsasaka. Ang kailangan natin gawin ay talagang ipalakasin ang local production by supporting our farmers. Have genuine agrarian reform. Naniniwala si Espiritu na kahit na ano kaganda ang batas kung mayroong political dynasty, wala rin umano itong magagawa para wakasan ang korupsyon. Kahit gaano pa ang gaganda ng batas ang gagawin mo, basta may political dynasty, ibig sabihin embedded ang corruption into the system, yung batas mo ay walang magagawa upang siwatahin ang korupsyon. Kaya importante para masugpo ang systemic type of corruption, talagang wasakin ang mga political dynasties. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.